Mula bio-waste, magiging bagong materyales, produkto at bioenergy, smart agriculture at fisheries solutions para sa mas maunlad na agrikultura, food innovation at teknolohiyang sagot sa mga hamon ng komunidad. Sa Minsu iVibes, ang basura ay nagiging bagong produkto, ang mga simpleng ideya ay nagiging makabyagong solusyon, ang maliit na konsepto ay nagiging matatag na negosyo, at ang pangarap ay naging realidad. Sa Minsu iVibes, may suporta ka. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang www.minsuivibes.com. Magandang araw, Mindoro, and welcome muli sa Minsu On Air, ang programang nagdadala ng kaalaman, impormasyon, inobasyon mula sa Mindoro State University. Ako si Giselle, ang inyong radyo kagapay mula sa Minsu. At ako naman si Icar at muli kami ang inyong makakasama ngayong umaga sa isang panibagong special na episode ng Minsu On Air kung saan itatampok natin ang isa na namang makabagong proyekto ng Mindoro State University, ang Minsu Innovative Business Incubator for Biosystem Solutions o mas kilala sa tawag na Minsu iVibes. Kaya't manatiling nakatutok dahil itong Minsu On Air ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Tayo po ay mapapakinggan sa loob ng isang oras sa ARFM 98.1. Tuwing araw po yan ng Miyerkules sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Tayo rin ay streamed live sa ating FB page at The Minsu Official. Kaya wag nating kalimutang i-share ang ating broadcast para mas marami pang makaalam tungkol sa mga programa ng Mindoro State University. Narito na naman po kami upang maghatid sa inyo ng mahalagang impormasyon na tiyak na makatutulong sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga nangangarap na magsimula na kanilang sariling negosyo. Pero paano nga ba ang inyong idea ay magkakaroon ng katuparan? So yan yung aalamin natin ngayon, Icar. Yes, so very relevant itong ating topic na itatampok for today. Or baka naman gusto nyong magtayo ng negosyo pero hindi mo alam saan ba at paano exactly magsisimula. Kaya wag kayong mag-alala dahil may sagot dyan ang Mindoro State University. So tama ka naman dyan. So sa pamamagitan ng radyo, nais nating mas mapalawak at mas maihatid sa kanila yung mga proyekto na tiyak na makatutulong sa ating komunidad. So isa na nga dito sa ating itatampok yung Minsu iVibes. Tama ka dyan, Giselle. Sa pamamagitan ng programang Minsu iVibes o ang tinatawag nating Business Incubation for Business and Enterprise Startups, matutulungan ka ng Minsu na maisakatuparan ng iyong business idea at gabayan ka sa bawat hakbang ng inyong entrepreneurial journey. So nakaka-excite dahil imagine, eto wala kasi dati dito sa atin. Yes, wala siya. So kung mag-iisip ka ng business, so, paano mo siya sisimulan? Ano yung mga tamang hakbang na iyong gagawin? So, dito sa ating episode ngayong araw ay malalaman natin paano ba at saan ba kayo pupunta para matulungan kayong mag-thrive yung inyong naiisip na business or kung may idea kayo para magnegosyo. So, kaya tutok lang sa aming programa at alamin kung paano ka makasasali sa Minsu iVibes at kung paano ito makatutulong upang maging matagumpay kang negosyante. Correct ka dyan, Miss Giselle. Kasi actually, sa mga panahon ngayon, of course, not only in Mindoro, but everywhere, there are brilliant minds. Pero kadalasan, we struggle into making those ideas into reality. At para nga matulungan tayo with those struggles, nandito ang Minsu iVibes. At para bigyan tayo ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa iVibes, makakasama natin ngayong araw ang dalawa sa mga experts sa likod ng project na ito. Si Engineer Randy A. Hoco, ang Technology Business Incubator Manager, at si Mr. Joshua Alexander Lugmao, ang Junior TBI Manager. Magandang araw po sa inyong dalawa. Magandang araw rin sa inyong dalawa at sa lahat ng tagapakinig ng ARFM 98.1. Maraming salamat sa pag-invite sa amin dito sa programa ninyo. Napakalaking tulong para mabigyan natin ng awareness ang ating community na merong ganitong proyekto sa Mindoro State University. Si Sir Joshua. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng tagapakinig. Binabati ko po pala ang buong Minsu iVibes team na nagko-consist po. Siyempre, ang project leader namin, si Engineer Hoco, si Dr. Gerald Reyes, kung
Na-birthday po ngayon. Happy birthday po, Dr. Happy Gerald birthday, Reyes. Dr. Reyes. Happy birthday. At Handa naman at si Engineer Christian Hernandez po, si Engineer Jake Siscar, si Ma'am Flor de May Ines, si Miss Arlette Atienza, si James Gulion po at si Carpel Sweet Dreams. At syempre po ang president po ng MINSU na si Dr. Enya Marie Apostol. Yun. Ma-shoutout din po tayo sa mga kay Miss Sue Aplaon ng Awatiti Cafe. Napakagandang proyekto na tinutulungan ng IP community na ma-brand ang kape sa Mansalay, na magiging partner din siya ng Minso iVibes. Bilabati rin natin ang kasamahan natin sa Engineering Department. Hello sa inyo. At birthday din ni Engineer Reynalyn Trahe at ang Team Cradle at ang BPRDE. Thank you. Okay, so medyo kinakawa si engineer sa pagbabati niya. Ikaw, Miss Icar, may babatiin ka ba? Kasi ito na yata yung bati portion Okay, natin. so bati portion na pala tayo ngayon. So of course, binabati natin ang buong administration ng Mindoro State University at ang mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat dahil hanggang ngayon ay nakatutok pa rin kayo sa Minsu On Air. Ayan, so nagpapabati rin pala ang Team Legal Unit. Ayan, sa pinamumunuan po yan ni Attorney Sherlyn Layesa. Andyan si Miss Ana Legaspi and si Audrey, si Ate Audrey. Si Frances at saka yung ating Chief AO. Lagi din nakikinig si Ma'am Mines. Hello po, Ayan, Ma'am. hello po. And si Sir Melgar. Nagpapabati rin pala si Miss May Beron. Okay, hello sa ating supply officer. Patatlong episode na daw, hindi ko siya binabati. Ayan, so, at sa lahat po ng ating nakikinig, sa mga taga-OP na naandyan, so hello po, at sa lahat ng department po ng ating, at unit ng ating universidad, magandang umaga po, at salamat po sa pagtutok. Ganon din po yung mga iba nating tagapakinig dito sa Mindoro. So, pero bago yan, nais nating marinig syempre yung inyo pong opinion. So, bukas po ang ating comment. Ang ating comment section para po sa ating mga salubin, sa ating tanong or comment kung meron po. Tayo po ay, sabi nga po natin, live stream po tayo sa ating Facebook page at The Minso Official. So habang hinihintay natin, Icar, yung ating mga magko-comment or magtatanong sa ating Facebook Live, ay shout out din muna. Meron din nagpapabati pala. Si Doc Jen, di mo binate. Ayan, hello sa ating magandang board secretary kay Doc Jen at sa ating administrative officer na si Sir Neric Hernandez. Nagpapa-shout out din sa ating live si Mr. Jason Ramirez. Pa-shout out daw from Omega Innovations Hub. So, good Kagagaling morning. natin dyan kahapon. Pakipag-partnership for the Q-Incubation Program. So, good morning po and salamat po sa pakikinig. So, sa punto pong ito ay isa muna po tayong palaala mula sa Minsu. Tay, bakit po biglang umulan? Akala ko, ang sabi ni Kuya, maaraw buong araw. Oo nga anak, no? Minsan, mahirap talaga hulaan ng panahon. Pero alam mo ba, may teknolohiya ngayon para matulungan tayong malaman ang tamang lagay ng panahon. Talaga, Tay? Ano po yun? Ang Project Moses ng Mindoro State University. May mga e-weather station na nagbibigay ng tamang informasyon sa panahon, kaya mas handa tayong magsaka, mangisda, at magplano ng mga araw natin. Wow, Tay! So, ibig sabihin po ba nun, hindi na tayo basta-basta mabibiktima ng pabago-bagong panahon? Tama anak, salamat sa Mindoro State University. Mas ligtas at mas handa tayo. Project Moses, teknolohiya para sa kaligtasan, kaalaman para sa kinabukasan. Para sa lagay ng panahon at karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.projectmoses.io. Ayan po, muling nagbabalik ang Minso on Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Tayo pa rin po ay mapapakinggan sa himpilang ARFM 98.1 at mapapanood din live sa ating FB page at The Minso Official. So kasama pa rin natin ang TBI Manager,
si Engineer Randy Hoco at ang TBI Manager si Sir Joshua Lugmao. So Engineer, maaari mo bang ibahagi sa amin, ano ba itong tinatawag na Minso iVibes? Yan, good morning po ulit. Magandang araw sa inyong dalawa at sa lahat ng mga tumututok dito sa ARFM 98.1. So, ang Minso iVibes siya ay na-establish nung last August 15, 2024. So, batang-bata pa po tayo, nag-uumpisa pa lamang. At ito'y funded under the HIRIT program ng DOST PShare. So, ang ating cooperating agency po dito ay ang DOST Mimaropa sa pamumuno ni Regional Director Abilay. So, ang Minso iVibes po ay naglalayong makatulong sa mga nais magsimula ng negosyo o yung mga startup business na mayroong innovative solutions sa pangunahing sektor ng industriya sa Mimaropa region. So, makinig po tayo dahil ito po yung 4 na verticals o industriya na gustong suportahan ng Minso iVibes. So, una po, dapat bio-waste to new raw materials, new product, and bioenergy. So, pasok po dyan. Halimbawa, naisip nyo negosyo, mga balat ng kalamansi, gusto nyo gawing essential oil, gusto nyo gawing pectin. So, pwede natin po siyang suportahan. Pasok din ang food innovations. Ang IoT for sustainable community. Halimbawa, may mga na-develop po kayong applications na malaki may itulong sa ating komunidad. Kasi pasok na rin syempre ang smart agriculture and fisheries. So, paano ba kayo susuportahan ni Minso iVibes? So, sa pamamagitan po ng pagbuo ng isang matatag na entrepreneurial ecosystem na magbibigay ng komprehensibong suporta sa pamamagitan ng product development, ng mga prototyping services, mentorship, support infrastructure, hanggang sa business registration. Tutulungan po kayo ni Minso iVibes. And kasama na rin dyan na matulungan kayo na magkameron ng seed funding para makapag-umpisa talaga po ang inyong negosyo. At syempre, ang pinakamahalaga, magkameron kayo ng access sa merkado para maging sustainable at tuloy-tuloy ang inyong negosyo pag nakagraduate kayo sa program ni Minso iVibes. Ayan, talaga naman palang napakaganda ng hangarin nitong si Minso iVibes. And once again, this is another partnership with the DOST Mimaropa. So, ito po ay funded ng DOST PShare. So, talaga palang, kagaya nga ng sinabi natin kanina, Miss Giselle, na marami namang brilliant ideas ang mga tao, especially nowadays. But we struggle with making those ideas into reality. And talagang napakagandang partner pala nitong si Minso iVibes. Kasi biruin mo, tutulungan ka from the product development hanggang sa seed funding. Tama po ba? Hanggang ma-register yung Hanggang kanilang sa negosyo. ma-register ang Kanilang negosyo. So, kasi aminin naman natin, kahit pa sabihin natin that the government is trying its best para mapadali ang registration and other processes like this, para sa isang nag-uumpisa pa lamang ng business, napakahirap ng mga bagay na ito. And it is a very good thing na nandito ang Minso iVibes para tulungan tayo. Tama ka dyan, Car. Alam mo kasi, minsan ang dami nating idea. Yes. Paano tayong kikita. Ang dami na, lalo tayong nai-inspire dun sa mga nakikita natin, lalo sa social media. Filipinos are Oo. very creative. Pero yun nga, paano ba natin uumpisahan? Lalo at, kumbaga, nagsisimula pa lamang tayo, baka kasi, syempre, kung may konti tayong pondo, tapos mali pala yung paano natin na-start. Yes. So, sayang naman yung meron tayong idea, sayang din yung pondo. So, etong Minso iVibes, andito to sila para suportahan at i-guide yung ating mga aspiring entrepreneur para mag-succeed yung kanilang naiisip na business. Ayan nga. So, i-highlight lang natin, engineer, sino ba exactly yung mga pwedeng maging client nitong Minso iVibes? So, bukas po ang Minso iVibes. Unang-una po sa mga estudyante na gusto makapagsimula ng kanilang negosyo habang nag-aaral pa lang po. Kasi ang isa po sa mga goals ni Minso iVibes ay may orient ang mga students na after po nila graduate ay hindi lamang makapagtrabaho, kundi makapag-create po ng mga trabaho gamit ang pagninegosyo. And pangalawa po ay syempre po ang mga alumni ng Minso na may business ideas po sila na gusto nilang isakatuparan. At pangatlo naman po ay mga researchers na may spin-off ideas na gusto nilang i-commercialize. Pwede din po yan tulungan ni Minso iVibes. And syempre po, yung mga tagalabas po, yung mga private individuals or groups na may innovative ideas po na related po yung technology na gusto po nilang
ilabas po sa merkado or ilabas po sa industriya yung kanila pong business ideas. So, So- bali 4 po, ma'am, yung pwede namin tulungan. In short, halos kinikater na rin natin lahat. Yes, ma'am. Oh, lahat. Kasi ultimo yung mga estudyante, 'di ba? Tinuturuan natin sila na hindi lang pag-iempleyado yung pwede nilang gawin. Pag sila ay nakagraduate, mas more on na tayo ay magnegosyo. Yun. So, yun po, open din po pala siya sa sa mga estudyante. Nakakatuwa dahil habang nasa pa lamang sila yung stage na yung nag-aaral, pwede na rin pala silang magnegosyo at matutulungan sila ng Minso iVibes. Yes, correct ka dyan, Miss Giselle. So, kumbaga nga, we are staying true with our commitment as a university na i-bridge yung gaps at mag-address ng mga needs ng ating community. Correct. Kasi sabi nga, lagi natin pinapaulit-ulit, ang Minso ay hindi na lamang sa school. Yes. Talagang nag-extend na siya sa community. Yes, yun nga yung gusto nating mangyari, di ba? Yung the Mindoro State University ang maging takbuhan ng lahat ng mga nasa Mindoro. Correct. So, hindi lang sa teknolohiya, maging sa We are not pagnenegosyo. just an educational institution. So, sir, ano naman po itong programang inaalok ng iVibes para sa mga gustong sumali? Yan, Miss Giselle, bali may 3 bahagi yung ating programa. So, unang-una, ang pre-incubation period na matagal siya usually ng 0 to 3 months na naglalayong tulungan ang mga incubatees na mas ma-refine pa at ma-validate ang kanilang idea into viable business. So, dito na rin tayo nagkakandak ng mga need assessment para talagang malaman natin ano ba talagang intervention ang kinakailangan ng mga startup nito or ng mga incubatees na ito. Tapos, para sila ay maihanda do sa next stage ng ating programa. Ayun na yung tinatawag nating pag-ukob or yung mismong incubation program. So, trivia lang, yung salitang pag-ukob is a Mangyan term meaning maglimlim. So, Parang kasi, manok. Yes. Para kasi ang TBI, parang yung itlog, ay that is the idea, tapos kailangan incubate, lilimliman, hanggang mapisa. Maka-fly sila or makatayo sila sa sarili Sarili ng ng paa. paa. So, lahat ng mga pagdaraanan doon ay ibibigay ni Minso iVibes. So, yun na nga, sunod ay yung incubation program. So, dito tumatagal ng maximum ay 6 months period. Pero depende pa rin naman sa kung ano ang mga pangangailangan ng ating mga incubatees. So, dito natin sila tutulungan from exploration hanggang discovery, go to market, hanggang ma-launch mismo yung business nila. So, kumbaga, yung refined ideas nila mula nung pre-incubation pa lang, ay mag-undergo na ng proof of concept. So, mag-start na tayo mag-develop ng first prototype, hanggang market-ready prototype, hanggang may register po natin sila sa intellectual property. So, part din ng services ni Minso iVibes na tulungan sila sa IP management hanggang may register yung business nila sa DTI. Kasi that is our main requirement bago ka makagraduate sa program. Kailangan registered. Yes, registered sa DTI. At hindi ka namin papayagang makaregistered sa DTI hanggat hindi mo napapagdanan or hindi namin feel na kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. So, dito rin meron tayong mga industry expert mismo na i-hire. So, parang hindi siya theoretical ang magiging approach, kundi actual mismo. Kung halimbawa, di ba, may 4 tayong vertical na nabanggit kanina. So, doon, hahanap tayo ng iba't ibang mentor para doon, para may kinalaman na sa business, ay both technical and business inclined. So, after nun, ang huling bahagi na natin ay yung tinatawag na paglayang. So, sa mga term din na ibig sabihin is to fly. Ibig sabihin, kaya mo na Kaya mo talagang na. lumipad, kaya mo na makipagsabayan sa industriya. Pero hindi dyan natatapos ang serbisyo ni Minso iVibes. Kasi tutulungan ka rin namin syempre may monitoring tayo dyan para talagang to ensure na sustainable ang kanilang business. So, tutulungan ka rin for the research and development kung gusto mong, halimbawa, yung application mo na-develop, may 2.0 or may yung product mo na-develop, may another version. So, tutulungan ka ulit sa research and development yan. And then, syempre, product promotion nila. So, ang Minso iVibes naman, may mga website na pwede natin i-plugin at itulong sa kanila. And ang pinakamahalaga, yung linkage to potential network. So, yan po, ang mga programa ni Minso iVibes.
Ayan, lalo tuloy tayong napapahangan itong si Minso iVibes, ano? So, talaga palang susuportahan ka niya from the very start. Parang parang literal siyang itlog. Diba? So, parang literal siyang itlog. So, naiisip ko tuloy yung iVibes, bibe ba siya? Yes, Bibes. Okay, so bibe. Actually, So, may trivia so dyan. pala? So, bibe pala siya. Minso bibi, ay bibes. Yes. Malaman ng trivia dyan. Okay. So, ano ba yung trivia na yun? Or mamaya natin Okay, ipapaliwanag. mamaya. Sige, Okay. sige. So, nabanggit mo rin, Engineer Hoco, na eto pa lang si Minso iVibes will introduce you to a market. And yun, panibago na naman, isa na namang napakalaking contribution yun para sa ating mga aspiring entrepreneurs. Kasi talaga namang napakahirap na pumasok sa market. Even if you have a good product, if you do not know the market, napakahirap pa rin. Actually, yan yung bottleneck ng Yes. lahat ng nagnenegosyo. Papaano yung sa marketing? Yes. Kasi meron How kang to stay product. visible, Oo. diba? Meron kang product, pero sino ba yung hanggang saan? Oh, or paano mo siya ibebenta? Saan, kanino mo ibebenta? Yes, and may bonus pa, may monitoring pa na Correct. i-offer si Minso iVibes. So, medyo naging interested lang ako. So, medyo gusto ko lang, engineer, malaman. Kasi nabanggit nyo dito kanina tungkol sa incubation. Pwede nyo ba kaming i-walk through exactly dun sa process nitong incubation na tinatawag natin? So, ang Minso iVibes po ay may incubation curriculum po kami na tinatawag. Ito po ay yung programa na dapat pagdaanan ng isang incubatee or yung clients po ni Minso iVibes upang bago po sila makipagsabayan sa industriya. So, dito po natin, nakadepende po ito kung anong level na po nung isang business. Kasi meron po yung mga idea pa lamang po or meron man na medyo advanced na, which is yung may mga prototype na. So, ibe-base po natin yung atin pong incubation curriculum doon po sa estado ng isang incubatee para po hindi na po masayang resources at ma-maximize po natin yung time ng incubation program. So, ang incubation curriculum po namin ay nahati po ito sa 12 sections. Unang-una po, kasi po ang business po na gusto namin i-cater ay nagsisimula po sa isang problema. So, yung problem identification po sa isang industry, doon po magbe-base yung kanyang business. So, after po ng business identification, meron po tayong validation kung ito po ba ay naranasan ng mga potential customers. And then after po nun, yung problem po na yon ay magagawa na po ng solusyon, which is yun na po yung business idea, ma'am. And then, after po nun, i-map po natin yung competition sa market. May ganito na po ba na business na nag-i-exist sa market? And then, after po natin ma-map yung opportunities din, ay magagawa na po tayo ng prototype or development po ng minimum viable product. And then, after po nun, gagawa na po tayo ng feasibility study, which is feasible ba itong product? Yung costing niya, titingnan din natin. At saka may market ba? Ayun na nga po, gagawa na po tayo ng market validation and sales strategy. And then, after nun, may gagawa tayo ng business modeling at syempre po, tuturuan natin yung mga incubatees ng financial management para po profitable po yung kanilang maging business. And then, bubuo po tayo ng team kasi ang goal po ni Minso iVibes ay mag-cater po ng startups, which is yung startups po kasi ay bumubuo siya ng team na may iba't ibang roles doon po sa kanilang teams. And then, yun nga po yung nabanggit kanina ni Engineer Randy, yung pong funding opportunity. So, tutulungan po natin si Incubatee na gumawa po ng proposals if ever po na may mag-arise na pitching competitions or investment opportunities. Tutulungan po natin si Incubatee na mag-compose po ng kanyang proposal. Siyempre po, full package na po yun. At tuturuan din po natin siya kung paano mag-pitch po na maayos, paano po niya makukonvince yung potential investors na mag-invest doon sa kanilang business idea. And syempre po, bago namin siya ipag-graduate ay, yun nga po, i-assess muna natin siya, ay ma-monitor, bago po natin siya mapalaunch yung kanyang startup sa market. Yan. So, bago natin magtanong kay Sir Joshua, in layman's term po, para sa hindi nakakaalam, ano ba yung tinatawag nating pitching?
Yan. Sige po. Kasi Sige, baka, ano ba yung pitching? Kasi hindi naman, kumbaga, hindi naman lahat ng ating nakikinig ay alam yung word na pitching na sinasabi natin. yan. So, bago ko po siguro sagutin yung tanong na yan, ang kaibahan pala ng mga sinusupport natin dito, di ba parang nabanggit nyo kanina na may mga product tayo, hindi natin alam kung paano, merong market ba to, tama ba yung na-produce natin. So, within the curriculum na nabanggit niya kanina, hindi agad kami nanghihingi ng idea. Kung hindi, ang tinatanong namin muna, anong problema dun sa industriya na yun. So, para ma-ensure na may mag-a-adapt ng produkto, na may sure market tayo. So, ang kaibahan ng technopreneur sa entrepreneur, so, scalable siya. Kaiba ng startup sa mga entrepreneur, may talagang problema na sinusolusyonan. At ayun nga yung 4 na nabanggit namin kanina, ng pinamahalagang industriya na sumasakop dito sa rehiyong Mimaropa. So, sa tanong naman kung ano yung pitching na yan, marami kasi, usually yung mga startup business, dyan nakakakuha ng pondo sa pagsali sa mga pitching competitions na yan. So, in terms naman sa Minso iVibes, nagpapapitching kami para ma-select yung mga pinaka-the best or yung pinaka-pwede nang i-launch natin into startups. Kumbaga, nung nag-call kami niyan, meron kaming halos 30 applicants. Then within 30 applicants, may 15 kami initially na-select. So, kumbaga, nagpe-present sila ng Yes. kanilang idea. Yes po. Oo. And with that nga po, may 2 na tayong, take note, student po sila na minentor ni iVibes. Pinasali sa pitching competition at nakakuha sila ng seed fund. So, student, may pangsimula na sila ng kanilang negosyo. Wow, napakaganda. And maganda rin naman yung nasabi nyo kanina, Kasi ngayon, ang medyo nauuso ngayon ay makakita ka ng ganito, nag-succeed sa business. Ay, gayahin ko to. Pero not knowing ano ba yung problem na meron ka doon sa community. Kasi yun yung nagiging problema. Problema na nga, nag-identify ka ng problem after that. So, nagiging problema ay paano mo na siya ima-market? Kasi nung ginaya mo, wala naman palang market doon sa community nyo. So, yun yung magandang proseso na pagdadaanan pagdating sa Minso iVibes. Hindi natin pinapabayaan na kopya-kopya lang. So, kailangan may problem kang sinosolve. So, dito po sa ating Minso iVibes, may tinatawag kayong ecosystem mapping tulad ng nabanggit mo kanina, sir. Ano po ba ito, Sir Josh or Sir Engineer? Yeah, sige. Ang ecosystem mapping, ito yung isa sa pinakamahalaga talaga na dapat isinasagawa ng bawat startup enablers o ng mga technology business incubator. Kasi dito, natin in-identify kung sino or ano-ano yung mga resources o partners na maaring makatulong sa ating mga incubatees. Halimbawa, in terms po ng finance, so sinong pwedeng magbigay ng financial assistance, infrastructure supports, kasi mayroon tayong mga for product development. Maram din for human capital o yung mga tinatawag na pool of mentors, sino yung mga industry expert na pwedeng tumulong sa ating mga startups. Nandyan rin po yung in terms of policy, kasi sa pagtatayo ng negosyo, ang dami nating kailangan sundan ng mga polisiya. At syempre yung culture na magmo-motivate dito sa ating mga startups. Napakahirap kasi talaga na medyo maliit pa sa Pilipinas ang startup success na nagiging sustainable. Then, bali na inalagay rin po natin dito kung sino-sino o anong ahensya ang pwedeng makatulong from idea stage hanggang sa growth stage, hanggang makalaunch nga ng business. In short po, ito ay isang network na ini-strengthen yung entrepreneurial ecosystem natin. Gaya halimbawa po, meron tayong consortia dito sa Mimaropa, ang MVINet. So, grupo po ito ng mga different TBIs within Mimaropa na nagtutulong-tulong na magbigayan ng mga resources. Member na rin po tayo halimbawa ng UNIC na meron 25 universities from 11 countries. And patuloy pa po nating isinasagawa ngayon itong ecosystem mapping na yan para sa grand launch natin ay ready yung mga partners na talagang nandyan na yung program, nandyan na yung tutulong, nandyan na yung mga resources. So, ang ilan din, mayroon natin tayong mga nakausap na mga partner agencies na very much willing to collaborate with Mindoro State University. So, nandyan ang mga DOST Mimaropa. So, pinapolish pa lang po dito yung partnership. Department of Agrarian Reform, ang DE Mimaropa, DICT, NEDA, at saka mga provincial local government and local government units. So, in fact po, meron na tayo ng mga initial meeting with MVINet.
sa Wadwani, sa DICT, and DOST, kumbaga magsasanib pwersa kami para i-conduct yung regional ecosystem mapping. Kasi kailangan nating i-map out talaga. Halimbawa, kailangan ng startup ng ganitong suporta, sino pwedeng puntahan agad, sino pwedeng matap na mentor. So, yun po yung pinaka-target ng ating ecosystem mapping. At si Minso, at si iVibes, ayan na po yung ginagawa ngayon para bago tayo mag-launch, talagang ready Ready na. ang Minso iVibes. Kasi ang dami nating pinangako, dapat ay talagang Matutupad. matupad. Yeah, syempre. So, yun po, ang eco mapping. Okay, so yun pala yung tinatawag nating ecosystem mapping. So para pala itong si Minso iVibes is a huge network Yes. that makes sure that the business is ready and there are people, there are agencies that will help it become a reality. So ipine-prepare talaga tayo with the launching of the business and making sure na merong market na pupuntahan itong ating mga business na ginagawa. So nabanggit mo na rin, engineer, yung mga pitching kanina. And nabanggit mo na rin yung ating membership in several consortia na like the MVINet and the UNIC. So nabalitaan namin sa Minso On Air na nagkaroon ng pitching ang Minso iVibes nitong nakaraang January 2025. So ano ba yung naging layunin nitong pitching na ito at ilan po ba yung mga sumali dito? So, before po kami mag-conduct ng pitching event, nag-conduct po muna kami ng awareness campaign all throughout the province of Oriental Mindoro. Dito po kami kumuha ng mga potential na gusto po mag-present tong kanilang ideas at in-invite po namin sila through letters and social media na mag-participate po dun sa aming pitching event. So, yung pitching event po namin ay kinonduct noong January 24, 2025 sa Minso at na may sumali po dito na 27 teams. So, yung 27 teams po na yun ay binigyan namin ng pagkakataon na may present yung kanilang idea sa harap po ng isang expert panel at mga potential investors na rin po. So, actually po may mga sumali po dito from other provinces. Kagaya po nung isa po namin na isang sumali na taga Palawan at may nag-apply din po from Davao. So, ibig sabihin po nito, yung call po for incubators ni Minso iVibes ay narinig po sa buong, hindi lang po sa buong region, kundi sa buong bansa na rin. Ayan. So, balik po tayo sa 27 teams. May napili po kami doon na 15 initially selected incubators. So, kabilang po dito ay yung, nag-base po pala kami dito doon sa amin pong banner program sa 4 po yung nabanggit po kanina ni Engineer Randy. Sa una po, yung bio-waste to new products, raw materials, and bioenergy. Ito po yung isa sa mga types of businesses na pwede namin i-cater. Ay may dalawa po kami napili, yung pong Team Kema and Coco Arts. Sa IoT for Sustainable Community naman po, ito po yung mga ICT related, yung mga platform po, mga apps. May napili po kami na 6, which is yung Alapao, DoorShop, Vic PubMart, UPA, Wonder Beach, ito po yung taga Palawan, and then From the Farm po. And then, sa pangatlo naman po naming vertical ay yung Smart Agriculture and Fisheries. May napili po kaming dalawa, si IntelliFarm at si AquaCreatech. And then yung lastly po yung food innovation na type of business, Golden Island Spirit, Kuni Deli, Kamyas Candy, and Turmeric Flavored Smoked Fish. Ayun po. So, bukod po doon, may co-incubation po kami. May partnership po kaming ongoing with Occidental Mindoro State College, which is may TBI din po sila, kagaya po nun sa atin dito sa Minso. And may napili po kami doon ng dalawa na related sa crayfish na i-co-incubate. Meaning po, yung dalawa pong TBIs from the 2 provinces sa Mindoro Island ay mag-collaborate to further services po doon sa incubators na pwede natin pagtulungan. At pwede natin siyang palakihin yung kanyang business at may represent po niya, hindi lang yung sa tig-isang province, kundi yung buong Mindoro Island. Ayun po. Okay, yung inyo palang kinikater, kala ko Mindoro lang. So, talagang Yes. beyond. So, kahit saan, kahit anong region, Yes po. yung ina-accept natin. Yes. Okay, ina-accommodate natin. So, na-curious ako kanina dun sa yung mga binanggit yung nakapasok na mga initial incubators. Ano-ano yung mga services niya? Like for example, yung Alapaw, para saan ba yung Alapaw? Yung gano'n. Ayan sa Alapaw. Pero hindi pa natin siya pwedeng i-disclose talaga kung ano yung okay. mga features nila. Pero ayun ay sasagot sa problema ng pagko-commute
dito sa okay. from halimbawa from Minso to Calapan, o Calapan to Bulalakaw. So hindi pa natin siya talaga pwedeng i-disclose muna kung ano yung mga features ng ating mga incubatees. Kasi target natin niya bago sila makalabas dito i-IP natin. And may mga pinirmahan tayo muna dyan, mga non-disclosure Okay, agreement. okay. So, So- pero abangan natin pag ni-launch natin sila. So, So, aabangan na lang exciting natin. part. So, ito na lang, engineer, since hindi natin pwedeng i-disclose yung specific information or details about Yeah. dito sa mga nakapasok na incubatees na ito. So, ano ba yung mga next steps para dito sa ating mga napiling incubatees? Yan, medyo malapit na tayong pumunta sa exciting part kasi sa ngayong last week ng March, siguro tatapusin lang po natin yung midterm kasi almost more than 50% na ating incubators ay mga students. So, mag-i-start na kami ng general orientation to discuss ano ba yung mga incubation policies at saka yung contract. Kasi to ensure talaga yung commitment and willingness. Dahil ito ay funded, we are using the taxes of the Filipino, kailangan ma-utilize siya ng maayos. Then, on the first week of April, doon na magsisimula yung ating incubation program na nabanggit natin kanina. So, makaka one-on-one na rin nila dito yung mga industry expert na ating ma-hire or ma-onboard mismo sa Minso iVibes na tutulungan talaga yung turning their ideas into reality na. At syempre, abangan na rin po natin ang magiging grand launching ng Minso iVibes this coming April. So wala pa po tayong sure date pero this April na po mangyayari yan kung saan papasinayaan na natin ang ating newly refurbished Minso iVibes facility. So anong meron po dito? Meron tong 2 co-working space o pwede magsilbing opisina ng ating mga startups or ng mga incubatees. Meron tong conference room na pwedeng for investors meetups, mga events or gatherings halimbawa. Then meron din tayong office space na nandun yung ating mga experts at mga staffs na maa-access ito ng ating mga incubatees for free. Then nandito rin po naglalayon tayong magsagawa ng mga MOU or MOA signing sa ating mga ma-onboard na partners and mentors. So sa lahat ng ating mga stakeholders at syempre ng ating mga incubatees. So, Ang galing naman pala talaga, no? Kasi bukod sa assistance and other services na ibibigay ni iVibes, magpo-provide pa siya ng working space para sa ating mga incubatees. So talaga namang napakaganda ng ating talakayan dito sa Minso iVibes. And it's very good to know na kagaya ng sabi mo, engineer, more than 50% of our incubatees are students. So we are staying true na we are bridging the gap from being a student to entering the world of work, di ba? So mamaya, tatalakayin naman natin ano ba yung mga requirements para makasali sa Minso iVibes at for the most part of it, yung pinaka-tanong talaga ng karamihan when it comes to these kinds of things, kung may bayad ba itong pag-avail nito. So yan pa at iba pa sa pagbabalik ng Minso On Air. Atay, bakit po biglang umulan? Akala ko, ang sabi ni Kuya, maaraw buong araw. Oo nga anak no, minsan mahirap talaga hulaan ng panahon. Pero alam mo ba, may teknolohiya ngayon para matulungan tayong malaman ang tamang lagay ng panahon. Talaga, Tay? Ano po yun? Ang Project Moses ng Mindoro State University. May mga e-weather station na nagbibigay ng tamang impormasyon sa panahon, kaya mas handa tayong magsaka, mangisda, at magplano ng mga araw natin. Wow, Tay! So, ibig sabihin po ba nun, hindi na tayo basta-basta mabibiktima ng pabago-bagong panahon? Tama anak, salamat sa Mindoro State University, mas ligtas at mas handa tayo. Project Moses, teknolohiya para sa kaligtasan, kaalaman para sa kinabukasan. Para sa lagay ng panahon at karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.projectmoses.io. May ideya ka bang makabago? Gustong gawing negosyo ang solusyon para sa ating komunidad? Narito na ang Minso iVibes.
Ang Mindoro State University Innovative Business Incubator for Biosystem Solutions ay tutulong sa iyo para gawing realidad ang iyong makabago at sustainable na produkto. Mula bio-waste, magiging bagong materyales, produkto at bioenergy, smart agriculture at fisheries solutions para sa mas maunlad na agrikultura, food innovation at teknolohiyang sagot sa mga hamon ng komunidad. Sa Minsu iVibes, ang basura ay nagiging bagong produkto, ang mga simpleng ideya ay nagiging makabyagong solusyon, ang maliit na konsepto ay nagiging matatag na negosyo, at ang pangarap ay naging realidad. Sa Minsu iVibes, may suporta ka. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang www.minsuivibes.com. Muling sumasahim papawid ang Minso on Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Kanina nga natalakay natin yung mga ino-offer nitong Minso iVibes. Ano ba yung mga services na kanilang ino-offer at sino-sino yung pwedeng maka-avail nito. So ngayon naman, mabalik tayo dun sa naiwang tanong kanina ni Miss Icar. Ano nga ba itong mga requirements na hinihingi o kailangan nilang gawin or dalhin upang mapabilang sila or makasali sa Minso iVibes at kung meron ba itong bayad? Engineer, ano ba? Ano ba yung sagot natin dito sa... doon muna tayo sa requirements. Ano ba yung requirements? Ang sunod, may bayad ba ito? So, yan. Napakagandang tanong, no? So, simple lang naman yung ating mga requirements. So, una, dapat isa ka sa mga pipeline ng incubatees na ng mga nabanggit, yung 4 na verticals. Dapat yung negosyo mo talaga pasok dun sa 4 natin nabanggit. Yung bio-waste, yung food innovation, yung IoT for sustainable community, smart IoT, agriculture. Sir, yan po natin. Ano ba yung IoT? Ano ba itong IoT na to? Internet of Things. Halimbawa, nakadevelop kayo ng mga applications or ng website na makakatutulong talaga sa ating industriya. Yun. Tapos, kung sa palagay nyo, pasok kayo doon, tumugon lang sa ating mga panawagan. So, may mga call for proposals tayo na pinopost sa ating website at sa ating Facebook page. Then, i-pitch lang yung inyong idea at mag-undergo ng screening process. So, maaari rin silang directly mag-apply sa ating website ang www.minsoivibes.com at Facebook page na Minso iVibes. Or pwede mismong magsadya sa ating opisina sa Astor Building sa Minso Main Campus sa Alcate Victoria, Oriental, Mindoro. So, yung tanong naman, kung may bayad ba ang pagpapa-incubate or ang serbisyo ni Minso iVibes. So, gaya na nabanggit ko kanina, for the period of 2 years, ay libre po lahat ang serbisyo ni Minso iVibes. Kahit yung paghanap namin ng mga industry expert at mentor sa inyo, libre po yun. So, sa looban ng 2 taon. Kasi tayo po ay funded pa rin nga ni DOST PSEARD at saka ni Mindoro State University. So after 2 years, may bayad na ba yan? So, within our contract, so nakalagay doon na pag stable na talaga, kumikita na talaga yung business, naglagay tayo doon ng mga revenue sharing. Pero, for example lang, hindi pa po ito approved by the legal, pero ayun ay, kuwari, 150,000 na annual revenue. So, parang mga 1% lang nun or 5% ang kukunin ng Minso iVibes. Siyempre, kasi kailangan maging sustainable ng technology business incubator para mas marami pa tayong matulungan na sa mga susunod na panahon. So, yun po. Sana nasagot ko at mag-apply kayo sa Minso iVibes. Ayun, so napakasimple lang naman pala, no? So let's recap lang. So 2 lang naman pala yung mga major steps, di ba? So you have to, kung ikaw ay isang interested na incubatee, you have to identify first. Ikaw ba ay kabilang dun sa mga pipeline? Kagaya ng sinabi ni Engineer, yung bio-waste, food innovation, IoT o Internet of Things, at smart agriculture. And to reach out naman, kagaya ng sabi nga ni Engineer, meron tayong mga call for applications at meron din tayong website through the www.minsuivibes.com at pwede rin naman siguro sa ating official Facebook page, ang Minso iVibes at ang The Minso Official. Yes. So, ang isa pang siguro nakikurious ang ating mga nakikinig is kasi may nabanggit na tayo kanina na meron na tayong mga napiling incubatees. So, one lingering question is, bukas pa ba ang application para sa Minso iVibes? Ayun,
Yes po ma'am, bukas pa po ang application. Although initially po selected na po kami incubatees for the first cohort of incubatees, which is yun po yung group nung aming incubatees para magiging klase po siya ng mga tuturuan. Pero as of now po, bukas pa rin naman po yung application and willing pa rin po ang Minso iBibes sa tumanggap ng gusto maging incubatees namin as long as pasok nga po siya dun sa amin pong banner programs and innovative po yung kanyang business. So sa mga hindi naman po abot sa cohort 1, kasi before April or March, last week na March, dapat nandun na yung mga proposals nila. So kung hindi po abot sa cohort 1, wag sila mag-alala kasi may cohort 2 pa po tayo this coming September for the new cohort or new sets ng incubatees natin sa suportahan. Engineer, nabanggit nyo kanina na maghintay sila ng announcement galing sa atin para dun sa pag-a-apply. What if, meron akong idea. Gustong-gusto ko ng pumunta sa iVibes. May entertain ba ako at ma-accept ba yung aking application? Yes po, napakaraming mga estudyante or faculty na lumalapit sa atin na halimbawa may mga call nga for halimbawa kahit hindi si Minso iVibes, halimbawa may call ang NEDA, may call ang NDA, may Maropa. Tapos itong mga bata, halimbawa may business idea talaga na gustong isali. Kunwari, sa Young Farmers Challenge ng DA, may Maropa. Tinutulungan natin yan maggawa ng business model canvas, mag-pitching, mismong pagsasalita, tinuturuan natin. Lalo na sa financial aspect, tinuturuan natin yan. Bukas na bukas po ang Minso iVibes. Anytime basta may opisina, basta may idea, So, punta lang sila sa office. Ibig sabihin po ay kung hindi man ma-entertain ng Minso iVibes kasi wala pa yung di ba, yung mga call for application ninyo, nire-redirect nyo sa ibang ahensya na may mga call for applications na para sa sa pagnenegosyo. Ganun po ba? Kumbaga, kung yung nabanggit ko kanina, kung hindi ka nakapasok muna doon sa cohort 1, hindi Okay. naman ibig sabihin nun, hindi ka na pwedeng lumapit sa opisina. So, pwede pa rin. So, kasi may next cohort pa rin naman. And then, at the same time, kung yun, kung close na nga sa atin, pwede nating ilapit pa doon sa mga other funding agencies. And yun, tuloy pa rin ang assistance ni Minso iVibes. So, kaya talaga nag-ano ka ng network? Yes, ang mahalaga, ka-partners natin. Pina-facilitate nyo yung networking. So, good networking po ito ha, hindi yung... Yes po. Ayun. Okay, so yun naman pala so even though if wala pang call for applications ang Minso and you have a business idea, you can approach the Minso iVibes at pwede nila tayong tulungan through our coordinations and partnerships with other agencies. So talagang napakaganda nitong layunin ng Minso iVibes in bridging the gaps and addressing the needs of the community at of course, pagtulong sa mga kababayan natin, hindi lamang sa Mindoro, kundi sa marami pang parte ng ating Oo, kung sino man yung interested na magnegosyo. Ayan, Engineer, Sir Joshua, maraming salamat po. Any message po na gusto nyong iparating sa ating mga kababayan, sa mga tagapakinig natin about sa business idea at sa mga gustong sumali dito sa Minso iVibes. So ayun po, ang mensahe po namin ay huwag po kayong matakot sumubok dahil ang Minso iVibes po ay nandito para tulungan kayo sa bawat hakbang ng inyong negosyo. So, sabi nga, ang inobasyon ay nagsisimula sa isang magandang idea. So, kami na ang bahala para making your ideas turn into reality. So, napakaganda, Kasi nga, palagi nilang sinasabi that business is not for everyone. Pero mukhang with Minso iVibes, it can be. Correct. Kasi nandyan sila to assist you every step of the way. So, maraming salamat, Engineer Hoco at Mr. Logmao, sa pagsama sa amin sa Minso On Air. At ayan nga, lumipas na naman ang napakabilis na isang oras Oo nga eh. makabuluhang talakayan at kwentuhan. So, samahan niyo po kaming muli sa mga susunod na episodes na tungkol sa mga mahahalagang proyektong pangkomunidad at prosesong pang-edukasyon ng Mindoro State University. Para sa mas malawak na impormasyon tungkol sa Minso, bisitahin ang aming website www.minso.edu.ph. At syempre, paki-follow po at paki-like ang aming Facebook page, Instagram
Instagram and YouTube channel at The Minso Official. Laging tandaan, dito sa Minsu On Air, bawat salita ay kaalaman, bawat usapan ay inspirasyon, at bawat programa ay hakbang tungo sa mas progresibong Mindoro. Muli, ito po ang Minso On Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat at bye-bye po.